Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, nag-iimpake ako ng gamit kasi I think for the last 1 year na nagtatrabaho ako dito sa Singapore, this will be my 6th time ata or 7th na uuwi ako kasi I was very blessed and privileged na makauwi every 3 months. And as you can see, apakadami kong biniling chocolates. Actually, laging sinasabi ng asawa ko, ng mama ko na huwag ka na masyadong bumili ng chocolate. Hindi naman natin nakakain lahat. Hindi kasi talagang hindi sila mahilig. Literally, hindi sila mahilig sa chocolate. Pero ako, palagi akong bumibili. Not for them. Hindi lang para sa kanila. Kasi parang naging habit ko na din na pagbigay sa mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho dati. Kasi growing up talaga, looking back pag naaalala ko, kaya lagi akong tuwan-tuwa pag nagpapaka ko ng gamit tuwing uuwi. I always buy pasalubong, maliit man, madami man or hindi. Lagi akong nagsishare. Kasi looking back, nung kabataan ko, yung mga pinsan ko na laging may mga bagahe, tuwing umuwi yung mga tatay nila galing abroad, lagi ko naaalala yung sarili ko, yung batang Gretchen na laging nanonood habang nagbubuka sila ng bagahe. Siyempre, growing up, as bata ka, hindi mo maaalis na talagang minsan may inggit ka na parang, bakit sila meron? Bakit ikaw wala? So, ngayong meron akong kakayahan for myself, parang hinihil ko pa din yung inner child ko. Na kahit alam ko naman na hindi naman namin mauubos lahat ng chocolate. Sige lang, bili lang ako ng bili. Kasi parang way ko yun para mahil yung batang si Gretchen na laging nanonood, nakatanghod, nag-aantay na may magbibigay. And daw na meron ako naman yung may kakayahan. Ganun yung ginagawa ko, ganun yung pinapractice ko. Kaya kahit sabihin ng nanay ko at ng asawa ko na wag ka nang bumili, nakatambak lang, wala naman masyadong kumakain, ibang bagay na lang bilhin mo, I still buy. Kasi parang kasiyahan ko sa puso ko na magbigay sa mga kapitbahay, especially sa mga bata, lalo na yung mga kalaro ng anak ko. Kasi alam ko yung pakaramdam dati ng bata na parang gusto mo makatikim, pero wala kaming kakayahan to buy or to have imported na mga chocolates. So right now, na meron ako, tinuturuan ko din especially yung anak ko na mag-share. How to share. Tinuturo ko sa kanya na pag meron siya, yung mga kalaro niya, na especially hindi naman as in talagang sobrang daming kalaro ng anak ko. So yun lang talagang mga batang katabi namin sa subdivision sa bahay namin. Yung araw-araw nakasama niya, kasabay pagpasok sa school, tinuturuan ko siyang mag-share. And nakakatuwa lang din kasi yung merong nabuo kaming samahan sa lugar namin is para talaga kaming pamilya. Magkakapit bahay kaming pamilya na. So, I don't mind sharing. Kasi parang para sa akin, sa lalo kang nagbibigay, mas lalo kang nabibless ni Lord. Kasi ranas na ranas ko yun na parang minsan talaga may mga times na as in walang-wala ka talaga. Growing up kami ng nanay ko talagang, ng mama as in. Bahala na kung may makakain kinabukasan o wala. Bahala na kung makakapasok ako bukas or wala. Kung may pamasahe ba or wala. But talagang naririnig ni Lord, nakikita ni Lord yung mga dasal mo. Hindi man niya ibibigay at an instant na, ito, sa'yo to. Okay, sasagutin ko yung prayer mo. But pag alam niya, sabi nga diba, when the time is right, the Lord will make it happen. So, samahan mo lang ng sipag, tiyaga, tsaka right amount of pray and trust sa Kanya. Ibibigay sa'yo. And then ngayon na nabigay na siya sa akin, gusto ko naman na ako yung maging instrumento ni Lord para maging blessings or kaya maging way or daan para makapagbigay naman sa iba. I know hindi ganun kalaki, hindi ganun kadami, but yung simple way na mabigyan mo sila, maabutan mo sila, feeling ko masayang-masaya na sila doon. And lahat ng kapitbahay namin, kaibigan namin sa bahay, especially tuwing aalis ako, lagi nila ako pinapabaunan ng something. So talagang pamilya na. Especially pag naalala ko dati-dati na ang hirap-hirap ng buhay. Looking back,
Ang saya-saya ko magpako. Kung makikita mo sa video, talagang puno-puno yung puso ko. Ang saya ko. Favorite time of the month ko talaga to pag uuwi ako. Na nakakaipon ako unti-unti ng mga ipapadala ko. Or nagbagahe ko pa uwi. Kasi, syempre, mahal lahat ng bilihin. Hindi ko naman to nabibili ng, pag sahod isang bilihan, lahat to bibilhin ko. No, unti-unti, every month, iniipon ko. Hanggang sa hindi ko na namamalayan niya, ganyan na siya kadami. Actually, nagkamali pa ako dyan kasi akala ko, isang bagahe lang, kasya lahat yung napamili ko. So, mali. Hindi siya kasama. Hindi siya kasali sa iisang bagahe. So, nag-end up ako na 2 bagahe yung ginamit ko. Para mapagkasya ko lahat yung pasalubong ko. Ang iba dyan, especially yung iba dyan sa bahay. Yung iba dyan, mga kaibigan ko at katrabaho ko sa ospital. Tapos yun nga, yung sa mga kapitbahay namin. Nakakatawa lang na ngayon, yung mga pangarap ko dati, unti-unti ko na siyang natutupad. Unti-unti ko na siyang nagagawa sa ibang tao. At naniniwala ako na pag may ginawa kang maganda sa ibang tao, hindi ka dapat humihingi ng kapalit. Kasi si Lord, nakikita niya yan. Alam niya yan. So, tumulong ka lang, magbigay ka lang ng bukal sa puso mo. Then eventually, ibabalik yun sa'yo ni Lord. Excited ako makauwi sa 24 after my morning duty. Excited ako magpaiyak sa mga bata, lalo na sa mga kalaro ni Gadjel, sa anak ko, na bago ko ibigay yung mga pasalubong nila, talagang paiiyakin ko muna ng todo-todo. Lalo't alam nila na pag-asa amin talaga ako. Ako talaga yung laging simula ng kaingayan at kaguluhan kasi gusto ko laging nalalaro ang mga bata, nagpapayak sa mga bata. Gusto ko laging sama-sama kami doon sa harapan. Nakatambay paghapon, sa umaga, sabay-sabay nag-aamusal. So, napaka-bless ko lang and thank you Lord lang talaga kasi binigyan ako ng chance na makauwi every 3 months. Makasama yung mga pamilya ko, mga mahal ko sa buhay. Then, meron na kakayahan para mag-share ng blessings, malaki man o maliit, lagi yung tatandaan. It will really make a difference.